Okay, a very blessed morning to each and every one of us na naaabot ng vlog na ito. Ay, naaabot lahat sa buong mundo naaabot ito. I-click lang po ninyo. Okay, so right now, meron akong gustong ipaliwanag sa inyo. Gusto kong i-share yung truth, no? Regarding dito sa isang verse na paboritong gamitin ng mga hindi nakakaunawa ng Biblia. Yeah, paborito nila ito. They love it. Ano ito? Ito yung kung sino man ang gustong sumunod sa akin. Sabi ng Panginoon, di ba? Ito yung ginagamit nila. Kung sino man ang ibig sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili at buhatin ang kanyang cross. Yes, ayan. If anyone wish to follow me, let them forsake themselves and carry their cross. So, ano nga po ba ang konteksto nito? Balikan po natin ang Panginoong Hesukristo nung siya po ay naririto. 33 years po siyang nandito sa lupa. He created the universe and yet pumunta siya dito sa world para iligtas ang buong mundo sa kasalanan. At napaliwanag ko na rin po sa inyo, meron po tayong rightly dividing the scriptures. Hindi yung common na basa mo, ia-apply mo agad sa'yo. Diba? Meron po yung context. Sabi nga ni Joseph Prince, context is king. Yeah, o nga naman. Pag alam mo nga naman ang truth, hindi ka maliligaw. At yung benepisyo nito ay mag-benefit ka ng malaki kasi bukod sa alam mo yung truth, na ipra-practice mo pa ang truth. Okay. So, ito pong gusto kong sabihin sa inyo. Yung pong verse na yon, ito po ay tumutukoy sa discipleship. Yes, hindi po salvation. Ne? Sa discipleship, o let me explain this, makinig po tayong mabuti, ano? Pag tayo po ay naging born again, or should I say, naniwala tayo sa tinapos na gawa ni Jesus, yung finish work niya, naniwala ka na yun lang ang daan sa langit, wala nang ibang daan tungo sa langit, naniwala ka na, hey, I will go to heaven anytime I leave this earth. Ayun, so naputol po ako dahil may nagpatugtog po ng malakas dun sa kinaroroonan ko po kanina. So, pinos ko lang sandali. O sana po ba tayo? Ayun, anyone na maglagak ng paniniwala o pananampalataya kay Jesus as His personal Lord and Savior na wala nang ibang daan patungo sa langit, maliligtas. So, yung iba kasi sabi nila, if anyone to wish, sabi niya, if anyone wish to follow me, itong ginagamit nila, they have to forsake themselves and carry their cross. So, iba yung pakahulugan nila dito sa verse na ito. For them, kailangan mahirapan ka, kailangan magdusa ka. Ganun po. Which is wrong. Okay. Dun po sa view ng salvation, niligtas po tayo sa kasalanan, di ba? Tapos, bukod sa pinatawad tayo, pinagaling ang mga karamdaman natin, blines tayo. Material things po yan, ha? Bukod sa health, blessed din tayo ng material things at pinagkalooban tayo ng masaganang pamumuhay. Yan po ang pangako niya sa John 10:10. Diba? So, taliwas doon sa gawa ni Satanas. Ne? So, gusto ko pong sabihin po sa inyo na malaman ninyo na yung verse na sinasabi nila ay tungkol po sa discipleship. Once na na-born again ka, tumanggap kay Jesus as Lord and Savior mo, you believe in His finished work alone on the cross, ikaw ngayon ay born again. Okay? At hindi mo ma-contain yung katotohanan na hindi ito ipagsabi, na hindi ito i-share sa ibang mga tao. Kaya ngayon, magkakaroon ng persecution. Ayun yon. So, pine-persecute ka, pinagtatawanan ka. Naranasan ko po yan. How many times? Hindi ko po mabilang. You know what? Especially nung hindi pa po uso ang mga gadgets, bata pa kami noon. So, we have to go out with our Bibles with us. Bulky, big, dala-dala namin. Yung mga malaking Bible namin, no? So, pag nakikita kami, pinagtatawanan po kami. So, ayos lang po yun. Ayun pong ibig sabihin ni Jesus doon, yung persecution. Hindi po nangangahulugan na mahirap na buhay. Ang mga Kristiyano po, masagana ang pamumuhay. Ako'y naniniwala. Ang mga Kristiyano po, kahit anong danasin nila sa buhay, i-get through sila ng Panginoong Jesus. Dahil ito po ay part ng kanilang mga inheritance benefits. Basahin po ninyo ang Psalm 103 verses 2-5. Again, ulitin ko, mga awit 103 verses 2-5. Kayo na lang po, por favor, ang bumasa dahil, yes, hindi naman po yun ang topic natin. Pero,
Yun po ang mga benepisyo natin sa krus ng Panginoong Hesukristo. So gusto ko po uling linawin, wala po akong balak gumawa ng mahabang vlog ngayon, busy po ako. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, yung verse na sinasabi nilang buhati ng krus, ito po ay sa discipleship. Ito po ay never mo dapat i-apply sa salvation. At saka dun sa mga benefits mo. Pag sinave ka ni Jesus, pa-follow na po lahat doon ang blessings mo. Masaganang buhay, masaganang pagpapala mula sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thanks, and Jesus truly loves us all.